Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Wala namang nangyari kinagadun kahit ayaw ni Aris na umuwi, kahit naantala ang kanyang pag-aaral. Habang nasa farm, nagpaturo si Aris kay Negra Diabla sa mga taktika at pakikipaglaban bilang panangga at depensa sa sarili. Samantala, nababahala si Masa dahil hindi pa rin dumarating sina Aris at Gadon sapagkat labis na ang pag-alala ni Carmina. Dahil patuloy nang nanghihina si Ivana, nagpasya si Artemis na ibalik siya sa dati niyang kalagayan nung una niyang dalhin sa mundo ng mga immortal. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Yaya Masa, natatakot na akong pumasok sa paaralan. Ano? Sino ba ang sinasabi mo mga lalaking iyon? Hindi ko po sila kakilala. Mga estudyante rin ba sila? Hindi ko po alam, Yaya. Basta, Oh, Diyos ko. ayokong pumasok sa paaralan. Ayoko nang makita ang tatlong lalaki ngayon. Paano na ang pag-aaral mo? Sana lang malalaman ito ng daddy mo. Paano na ang pag-aaral mo? Kailangan niyang malaman ang nangyayari. Opo, Yaya. Kailangan nating makontak si Daddy. Pati na si Kuya Aris. Sabihin ko sa kanila ang tungkol sa mga lalaking iyon.
Yan ang naitanim sa isipan ni Aris na tao ang idea ng pakikipaglaban sa mga kaaway na hindi niya alam ang tunay na anyo. Oo, ang alam niya, mga kaaway lang niya rito sa farm o sa mga kahinahinalang negosyo. Hindi naman mangmang si Aris na tao. Nasabi na niya sa akin ang lahat tungkol sa kanyang pamilya. Ang hindi ko lang alam ay kung ano ang negosyo ng lalaking yon. Dahil kahit si Aris na tao, hindi rin niya alam. Sino kaya ang sinasabi niyang kaibigan niya? Mabait daw. Hindi raw katulad niyang matigas ang ulo. Gusto kong malaman kung sino yun. Kaya alam ko mula sa kanya kung saan matatagpuan ang taong yon. Interesado akong makita at makilala siya. Dahil mahusay daw ito sa martial arts. Madali lamang matuntunan ni Aris na tao ang mga itinuro ko sa kanya. Dahil may alam na siya noon pa. Muling hamon ito para sa akin. Si Aris na tao, tatanungin ko siya tungkol sa sinasabi niyang mabait niyang kaibigan. Naroon pa pala ang kubo ng matandang babae. Malapit sa rest house. Ano kayang sasabihin niya? Alam naman niyang wala na si Ador. At dati pa ay hindi naman niya kinakausap tungkol sa mga alagang hayop dito. Narito ba si Aris na tao? Anong sinabi mo? Matandang babae? Aris na tao? Si Aris na tao, nandyan ba siya sa loob? Wala nga. Nangaso. Ano? Mahilig siyang pumunta sa gubat. Doble ang pakay niya doon sa pangangaso. Papraktis din siya sa pagbaril sa mga hayop na tinatamaan niya. Mabuti naman kung ganon. Ano nga pala ang pangalan mo, tao? Ano yan? Paraan ng pagsasalita mo, ha? Matandang babae? Bakit kailangan mong sabihin tao ako? Ha? Parang may kinakausap kang hindi tao.
na nagkukunwaring tao lamang. Alam kong hindi ka naniniwala. Totoo ang sinasabi mo. May mga nagkukunwaring tao, pero hindi tao. Mayroon pa ng gano'n? Meron. Kaya nga, nagtatanong ako. Ano ang pangalan mo? Sabihin mo, para hindi kita tawaging tao. Ang pangalan ko, sa ilalim ng langit ng gusto kong itawag mo sa akin. Marami akong pangalan, pero ang pangalan ko sa ilalim ng langit, ang gusto kong marinig na itatawag mo sa akin. Ha? Ano ba ang kinakatawa doon? Talagang nakakatawa ka. Anong kinakatawa mo? Hindi naman nakakatawa ang pangalan ko. Kung hindi man nakakatakot. Ay, sa bagay, hindi ka nga matatakot. Dahil nagkakabanggahan ang pangalan natin. Ano ang ibig mong sabihin na nagkakabanggaan? Ang pangalan mo na Diabla at ang pangalan ko magkamag-anak sila. Magkaugnay ang pangalan mong Negra Diabla at ang palayaw kong Zairo. Zairo ka? Zairo ang pangalan mo. Napakagaling. Totoo nga ang sinabi mo. Nagkakabanggaan. Kahit ngayon ko lang nalaman ang pangalan mo. Sobrang nagustuhan ko itong bigkasin. Zairo! Huwag mong maliitin ang pangalan niyan. Sa ilalim ng langit, huwag mo ring pagtawanan dahil paano kung... Paano kung ano? Paano kung biglang may tumubong sungay sa ulo ko? Mabuti. Ha? Mabuti kung may sungay ka. Ano? Ano? Ang mga sinasabi mo dahil Zairo ang palayaw ko, may sungay na rin ba ako? Paano kung gusto mong magkaroon ng sungay? Hindi naman. Sapat na ang palayaw kong Zairo. Pinagmamasdan lamang ni Aris ang mga kapwa niyang tao na nag-iinuman. Paano kaya kung gusto rin niyang uminom ng alak, pero hindi niya alam kung paano humingi?
para lalo siyang mapalapit sa akin. Alam ko na kung ano ang gagawin ko. Iabot nyo sa kanya ang baso kay Ina Bakat, mga kasama. Hindi ako nakikitagay. Sinusundo ko lang ang utos ni Aris na tao para sa kanyang iinumin. Ano? Mahina ang katawan. Siyempre, hindi siya darating dito. At saka pinapadala niya agad na inumin. Ay, paano kung hindi naman talaga lalaki ang anak niya mo, garon? Oo nga. Ay, tahimik lang akong nanonood sa inyo. Naawa pa nga ako. Nawa, sabihin mo na lang na pumunta siya rito. Ungo. Lagi. Hey, sabihin mo na pumunta na siya rito. Makisalo sa amin. May espesyal na pulutan at ikaw rin. Ina Diablan, Negra Diabla. Makikitagay ka rin. Hindi ako mahirap yayain. Sige, ipapadala ko rito ang anak ng lalaking yon. Bibiyahe kami ni Ivana, Dalia. At paano kung manatili ako sa pupuntahan namin? At sabihin ko sa'yo, iba nang magiging kasama ko kapag bumalik ako, pag maiwan si Ivana. Ganun po ba, sir? Oo. Posibleng mga mandirigma ang makakasama ko sa aking pagbabalik. Sir, hindi po ba delikado? May magaganap bang labanan? Mas mabuti kung ako mismo ang mamumuno sa mga mandirigma. Kung sakaling mangyari ang sagupaan. Kumusta naman po si Nariani at Amar, sir? Handa na rin sila sa anumang oras. Ganun po ba? Wala na po kaming oras sa isa't isa. Hindi na kami nakakapag-usap. Gaya mo. Marami rin silang pagkakaabalahan at utos ko na dapat sundin. Lalo na si Amar. Opo, sir. Malapit nang matapos ang semestre. Sana matapos muna ang semestre bago mangyari ang malawakang sagupaan ng mga tao. Hindi ko naintindihan at hindi ko lubos maisip ang mga sinasabi niyo, sir. Basta maging alerto lang kayo, Dalia. Salamat sa impormasyon, Dalia. On monitor ka lang dyan. Yes, sir. Huwag kayong mag-alala. Wala akong nakikitang sagabal sa mapayapa niyong paglalakbay. Salamat muli, Dalia. Kumusta nga pala si Ma'am Ivana, sir? Ito, parang namamangha. Kagaya nung isinakay ko pagbalik sa mundo ng tao. Parang gumagalaw ang bibig niya, pero walang maririnig na boses. Baka naman sumpungin sa sinabi niyong sakit niya noon. Walang sakit si Ivana, Dalia. Marami pa kasing hindi niyo alam tungkol kay Ivana. Pero huwag kayong mag-alala.
Sasabihin ko rin sa inyo, pero hindi pa ngayon. Ano ang ibig niyong sabihin, sir? Hindi pa napapanahon, Dahlia. Malalaman din niyo. Kalaban, relax ka lang dyan, Ivana. Higpitan mo ang seatbelt mo. Sir! Sir! Maghanda kayo. Nandyan na naman sila. Hindi pwedeng ako ang mabigo ngayon. Ito para sa inyo. Yan ang nararapat sa inyo. Sumabog ang sasakyan nila. Yun pang isa. Mabuti na lang. Malayo na sila, Sir Artemis, sa mga nagtangkang masama sa kanila. At sumabog ang isang sasakyan. Standby muna ako. Baka biglang may papasok na mensahe. Naka-red alert pa ang network. Ano kayang nangyayari? Galit na galit si Reyna Hadesa na kumuntak sa akin. Hindi pwede ito. Ako na ang gagalaw dito sa mundo ng tao. Hindi bali na. Alam ko na kung sino yung kapwa ko estranghero dito sa mundo ng tao. Yon ang titirahin ko. Puntahan ko si Buaya Komando. Teka lang. Yung mag-asawang sawa na lang ang utusan ko. Bibigyan ko nga rin ng trabaho ang dalawang yon. Kailangang may maireport ako kay Reyna Hadesa. Nasaan na kaya ang mga robot na gwardya? Oo nga pala. Sa gabi ang duty nila. Sigurado ako. Nandoon pa sila sa eksklusibong kwarto nila dito sa bahay ni Sir Artemis. Maalala ko ang sinabi ni Sir Artemis bago sila umalis. Hindi na raw si Ma'am Ivana ang kasama niya pagbalik dito sa mundo. Ang alam ko, robot ang kasama niya. Sawa? Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and info, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.